Chapter 306. Nagbago ang mukha ni Shenren. Pinutol ng dalawang magagaan na kurtina na binubuo ng mga sinag ng kutsilyo ang pagbagsak ng ulan mula sa langit at pinutol ang malalim na gabi. Para kay Surui, ang sitwasyong ito ay mapanganib at mapanganib na. Dati, siya ay hinabol at binugbog ni Shenren sa Xinghua, ngunit ngayon ay maaari niyang sugpuin ang kalaban sa loob ng isang yugto ng panahon kapag nagsimula ang labanan, ay nagawa ng mabuti. Gayunpaman, sa antas ng shinobi, sa mga termino ni Toyo, pagkatapos ng lahat, siya ay pumasok sa kaharian ng mga Diyos, na hindi na kategorya ng mga ordinaryong tao. Siyempre, deification lang ito sa kanila ni Toyos. Iyon lang, ngunit sinasalamin din ito kung gaano sila kalakas mula sa ibang aspeto. Mamaliitin nila ang kalaban, matutulog sila, ngunit talagang imposibleng manatiling gising sa lahat ng oras. Parang ngayon, ginamit ni Surui ang kanyang mga salita upang guluhin ang panghabang buhay na estado ng pag-iisip ni Hattori, na naging sanhi ng kanyang galit, ngunit muli, ang paggawa nito ay talagang nagtulala sa mga panganib ni Surui. Kung tutuusin, nahaharap siya ngayon sa galit ng isang makalumang Jinin. At itong Shinin na ito ay galing sa Protector family, sila ang pinanggalingan ni Shinin. Ang sword glow ay naging mas maapoy. Gayunpaman, sa halip na umatras, si Surui ay pumunta sa harap at bumagsak sa maliwanag na kurtina na pumuno sa kalangitan. Sa oras na ito, sukdulan na ang pag-concentrate ni Surui. Mabilis at tumpak na nakuha ng kanyang mga mata ang pinagdaanan ng dalawang mahabang kutsilyo. Tapos ang putok. Ang dalawang light curtain na iyon na binubuo ng mga sword beam ay nakabalot na kay Surui. Nagbanggaan ang dalawang panig. Sa sandaling ito, biglang itinaas ni Surui ang kanyang palso, at hinampas ang talam ng mahabang kutsilyo ayon sa pinagdaanan ng liwanag ng talam na nakuha ng kanyang mga mata. Sa palso ni Surui, suot din niya ang high-tech na wristband na ibinigay ni Suwo sa kanya. At ang apat na talam na tinak ng hukbo sa kanyang kamay ay hindi rin idle, tumpak at tumpak na humaharang sa landas ng isa pang samurai sword. Ito ay katulad ng pamamaraan ng pakikipaglaban sa pagitan ng kaliwa at kanan. Tanging ang pagunlad ng kaliwang utak at kanang utak ay dapat umabot sa isang tiyak na antas upang magawa ito ng sabay. Parang dalawang espada ni Zhang Danfeng sa martial arts novels. Ang panghabang buhay na mahigpit na mga mata ni Hattori ay nagpakita ng kaunting sorpresa. Hindi niya inaasahan na gagawin ito ni Surui. Ayos lang kung hindi ka tumakas. Sa halip, ikaw ang nagkukusa na makilala siya. Hindi ba't ang espesyal na taong ito na nasa poste ay mamatay? Puputulan siya sa 3 piraso ng 2 kutsilyong ito. Sa pag-iisip nito, ang mga mata ni Hattori ay nagpakita ng nakakatakot na ngiti. Ngunit sa susunod na segundo, magugulat ang makapangyarihang shinobi na ito. Dahil, ginamit ni Surui ang kanyang palso para harangin ang habang buhay na pag-atake ni Hattori. Alam ni Hattori sa buong buhay niya na maganda ang kakayahan ni Surui sa pagtatanggol. Kung tutuusin, ginamit niya ang kanyang tiyan para labanan ang kanyang sipa noon. Gayunpaman, ang isang paa ay isang paa, at ang isang kutsilyo ay isang kutsilyo. Ito ay dalawang magkaibang bagay. Paano lalabanan ng isang mortal na katawan ng isang matalim na espada? Higit pa rito, ang kutsilyong ito ay nasa aking tabi sa loob ng maraming taon, at ito ay pumuputol ng bakal na parang putik tuwing karaniwang araw. Kahit na ang epidermis ni Surui ay hindi masira. Kung ganoon ang kaso, hindi ba't likas na walang talo? Matapos harangin ang habang buhay na pag-atake ni Hattori gamit ang kanyang palso at ang quadrangular na tinik, bigla siyang sinipa ni Surui. Ang sipa na ito ay hindi isang pansamantalang intensyon, ngunit naplano na bago gumawa ng defensive shot si Surui. Bang! Ang foot kimono ni Surui ay tumama sa tiyan ng buhay ni Hattori ng marahas. Gayunpaman, pinaramdam nito kay Surui na siya ay sinipa sa isang bakal na plato.
Nima, bakit ang tigas mo? Siyempre. Ang ganitong pakiramdam na parang bakal ay iba sa mga high-tech na transformation masters ng Temple of Death. Alam ni Surui na ang Shenren na ito ay nalinang na ang pagpapatakbo ng kapangyarihan sa Ai. Sang walang katulad na antas. Nang marating niya ang isang tiyak na posisyon kung saan siya sasalakayin, pinakilos ng kabanata ang kanyang lakas para sa isang oras upang ipagtanggol. Mukhang mahaba ang prosesong ito, ngunit ito ay talagang isang kidlat lamang. Kung may mga bystanders, malalaman nila na agad na lumipad palabas si Surui nang madikit siya sa light curtain. Walang paraan, kahit na may defense bonus si Surui, malinaw na umiiral pa rin ang power gap sa pagitan nila ni Shenren. Kaya, sa sandaling nakilala ng dalawang panig ang chapter, na knockout siya lalo na ang sipa ni Surui sa buhay ni Hattori, na nagdulot sa kanya ng malakas na puwersa ng reaksyon. Gayunpaman, hindi gaanong nasaktan ang pulso ni Surui. Malakas ang habang buhay na lakas ni Hattori. Ngunit ang pulso ni Surui ay may dalawang layer ng high-tech na depensa, ang isa ay ang wristband na ibinigay ni Suwuji, at ang isa ay ang high-tech na damit ni Zernakov. Ang dalawang layer ng depensang ito ay talagang lumaban sa mahabang espada ng pagtitiis ng Diyos. Halos hindi mo maramdaman ang sakit. Ang figure ni Surui ay lumipad ng ilang metro pabaliktad sa hangin, at bago siya lumapag, ang habang buhay na mahabang kutsilyo ni Hattori ay humabol na sa kanya na parang anino. Isa pang piraso ng magaan na kurtina ang natanggal. Umaatras si Surui. Kaya halos hindi na niya maharangan ang ilang mga galaw gamit ang kanyang mga tinak sa militar. Ngunit laking gulat niya na ang kanyang mga braso ay namamanhid, at ang apat na talam na mga tinak ng militar ay halos lumipad mula sa kanyang kamay. Ito ay karapat-dapat na maging inapo ng tagapagtanggol ng bansa. Ang pamilyang Hattori ay may maraming kakaibang kakayahan. Sa pag-asa lamang sa nakasisilaw na screen ng espada. Mahuhusgahan ni Surui na ang tunay na lakas ng buhay ng Hattori na ito ay dapat nasa pagong. Ang Mountain View Hong at Kung Ju ay hindi matatalo sa itaas. Pero, ang hindi ko alam ay kung may iba pang shinobi sa pamilyang Hattori na ito. Kung mayroon, kung gayon ang mga bagay ay mas nakakalito. Gayunpaman, hindi na kaya ni Surui ngayon. Sa kanyang opinyon, ang pagkuha ng pagkakataon na patayin ang shinobi ng pamilya ni Hattori ang pangunahing prioridad. Basta, kaya niya ba? Kung alam niya na may Shenin sa barkong ito, tiyak na hindi sasakay si Surui sa barko sa maulan na gabi kasama ang kanyang 30 sundalo. Ang figure ni Surui ay kalapag pa lang. Gayunpaman, ang bilis ng buhay ni Hattori ay mas mabilis. Bigla siyang tumapak sa kubyerta, ang buong katawan ay tumaas sa hangin, at ilang kurtina ng mga kutsilyo na sapat upang mapunit ang espasyo ay lumipat patungo kay Su Sharp. Sa sitwasyong ito, hindi umimik si Surui, biglang bumaliktad ang kanyang figure, at ang bilis ng buong tao ay lalo pang napabuti. Gayunpaman, ang direksyon ng kanyang pagbagsak ay hindi sa likuran, ngunit aktibong tumalon sa malawak na liwanag ng espada. Nililigawan mo si kamatayan. Dumagundong ang buhay ni Hattori. Sa totoo lang, sa mata ng sinuman, ang pagkilos ni Surui ay walang pinagkaiba sa panliligaw kay kamatayan. Labis na marahas ang momentum ng espada. Kung hindi siya atras sa oras na ito, sumusulong siya. Gayunpaman, hindi iyon inisip ni Surui. Naranasan na niya ang sword stance ng buhay ni Hattori minsan, at pakiramdam niya sa kanyang high-tech na pananamit, mahaharangan niya ang pag-atake ng kalaban at lumaban para sa isang tagumpay. Maghanap sa panganib ng kayamanan. Yan ang sabi. Pagkalipas ng 2 minuto, tumigil ang panghabang buhay na ilaw ng espada ni Hattori, lumipad ang figure ni Surui ng higit sa 10 metro, natama ng husto ang isang lalagyan, at pagkatapos ay nahulog sa deck. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo na may napakalinaw na dent sa posisyon kung saan nabanggalang ni Surui ang lalagyan. Alam ng Diyos kung gaano kalaking epekto ang naranasan ni Surui. Ikaw matandang bastard.
Nagmura si Tsurui, pagkatapos ay tumalikod at dumura ng isang subo ng dugo. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng bibig niya gamit ang likod ng kamay niya, saka sinabing, "Matanda, ganyan ka lang." Tumayo siya. Sa oras na ito, isang patak ng dugo ang dumulas pababa mula sa four-edged army thorn, at pagkatapos ay natunaw ng ulan sa deck. Itong patak ng dugo, syempre hindi dugo ni Tsurui. Ito ang buhay ni Hattori. Tahimik na nakatayo si Hattori sa buong buhay niya, nakatingin kay Tsurui, hindi siya makapaniwala sa nangyari. Paano ito nagawa ni Tsurui? Paano niya sinaktan ang sarili niya? Tumingin si Hattori sa kanyang balikat sa buong buhay niya, kung saan may malinaw na hiwa ng dugo. Oo, maliit na butas lang, parang hindi nakakaapekto sa kilos niya, konting sakit lang, pero walang katapusang kahihiyan ito para sa isang master ng level ng Hattori. Para siyang elepante na nakagat ng daga. Si Hattori ay naglunsad lamang ng isang mabangis na pagtugis kay Tsurui sa buong buhay niya. Alam ng Diyos kung ilang kutsilyo ang nahulog sa katawan ni Tsurui. Sa simula, akala niya ay maaari niyang putulin ito sa kalahati gamit ang isang kutsilyo, ngunit ang kanyang kutsilyo ay napakatalas na, at hindi niya masira ang depensa ng binatang Chinese na ito. Ang balat ba ng kabilang partido ay hinangin mula sa hindi kinakalawang na asero. Ito ay halos lampas sa panghabang buhay na kaalaman ni Hattori. Bukod dito, hindi naisip ni Hattori na ang sandata sa kamay ng binatang ito ay maaaring maging napakatalas. Matapos makapasok sa antas ng Shinin, nagawang kontrolin ni Hattori ang kanyang sariling kapangyarihan hanggang sa puntong naabot niya ang isang estado ng pagiging perpekto sa buong buhay niya. Kahit nasa harap ng isang matalim na espada, maaari niyang agad na pakilyusin ang kanyang kapangyarihan upang gawin ang kanyang sarili na atakihin. Ang posisyon ay kasing tigas ng bakal, at kahit gaano pa ito katalas, mahirap itong makapasok. Siyempre, ibang usapan ang mga bala o bala. Bilang karagdagan, ang ganitong uri ng pagtatanggol ay maaari lamang mapanatili sa isang tiyak na posisyon sa isang iglap. Imposibleng maging ganoon kalakas ang buong katawan. Ito ay mas malakas kaysa sa ginintuang bell hood ng huwaksiya at tela ang bakal na kamiseta. Nang buong buhay niyang inatake si Hattori kay Tsurui, naghihintay pa rin ang huli ng pagkakataon na lumaban habang siya ay patuloy na binubugbog. Ito ay talagang hindi madali. Ngunit kung mas ganito ang kaso, mas lalong napukaw ang galit sa buhay ni Hattori. Nang sinaksak ng four-edged army ni Tsurui ang kanyang balikat, bigla niyang itinaas ang kanyang paa at sinipa ng malakas ang dibdib ni Tsurui, na nagpabaliw sa kanya. Kaya, ito ang kasalukuyang sitwasyon. Dapat talaga maswerte ka. Umiti si Tsurui at sinabi, "Kung inatake ko lang ang iyong lalamunan, patay ka na ba?" Habang buhay na si Hattori, tiningnan niya si Tsurui na may malamig na mga mata, ang kanyang mga mata ay kalmado, na para bang nakatingin siya sa isang patay na tao. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Tsurui. Kung ngayon lang inatake ni Tsurui ang kanyang lalamunan, tiyak na patay na siya ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang posisyon ng lalamunan ay masyadong marupok, bagamat maaari nitong pakilyusan ang kapangyarihan upang harangan ito. Ang antas ng depensa nito ay ilang yugto na mas mababa kaysa sa ibang mga posisyon. Bagamat medyo malaki ang agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig, ang henerasyong ito ng Shenren ay walang posibilidad na bumagsak. Umisi si Tsurui. "Paano, babalik tayo?" Habang nagsasalita siya, hindi siya gumawa ng anumang pagsasaayos at dumiretso sa Hattori life. Gayunpaman, sa sandaling ito, tila may napansin si Hattori sa kanyang buhay, at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Chapter 3007. Tumakas lang ng ganito. Ang biglaang pagbabago ng ekspresyon ni Hattori ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Tsurui. Gayunpaman, ang higit pa, mas gusto niya. Dahil, inaasahan ang lahat. Nang makitang mali ang buhay ni Hattori, mas mabilis ang mga yapak ni Tsurui.
Halos parang teleportasyon, pinatay siya sa gilid ng buhay ni Hattori sa isang iglap. Sa oras na ito, hindi na niya pinapansin ang pinsala sa kanyang dibdib, at nagsuka siya ng malaking subo ng dugo 1 minuto lang ang nakalipas. Sa pagkakataong iyon, ito ang buong buhay na dagok ni Hattori sa dibdib ni Tsurui. At ang huli ay pinalo ng ganito. Gayunpaman, maswerte rin na may mga high-tech na damit upang ikalat ang puwersa ng depensa, kung hindi, kung noon pa, ang sternum ni Tsurui ay nabasag sa hindi mabilang na mga piraso. Dahil mismo sa sangkap na ito kaya may kapital si Tsurui para labanan si Shenren. Sa pagkakataong ito, pinalakas ni Tsurui ang kanyang bilis sa sukdulan. Nagulat si Hattori nang matuklasan na ang bilis ng binatang ito ay maaaring magpatuloy na umunlad. Akala ko ay mabilis na siya noong inaway niya lang siya, ngunit ngayon ay mas mabilis pa si Tsurui. Ito ay ganap na counterintuitive. Gayunpaman, ano ang mali? Sa totoo lang, hindi naintindihan ng Hattori na ito sa buong buhay niya. Sa diksyonaryo ni Tsurui, walang imposible. Siya ay tila ipinanganak para sa mga himala. Ang figure ni Tsurui ay parang kuryente na nagdulot na ng sunod-sunod na pagsabog ng gas. Mukhang mabangis at mabangis talaga. Hinawakan niya ang 4 na talam na tinak ng hukbo sa kanyang kaliwang kamay at ang kanyang kamao sa kanyang kanang kamay. Idiniin pababa mula sa himpapawid, at marahas na binasag siya sa buong buhay ni Hattori. Mukhang alam ni Hattori kung bakit napakabangis na umatake ni Tsurui sa buong buhay niya, at biglang naging malungkot ang kanyang mukha. Itinaas ang kanyang kanang braso, ang mahabang kutsilyo ni Hattori ay lamalas patungo kay Tsurui. Sa harap ng mabangis na opens iba ni Tsurui, hindi siya dumpensa at gumanti. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumigil sandali ang buong buhay ni Hattori, dahil, bigla niyang naramdaman na medyo maluwag ang lakas ng kaliwang braso niya. Tama, maluwag lang, at hindi na kasing talas ng dati. Sa totoo lang, alam na ito ni Hattori sa buong buhay niya, kaya agad na naging pangit ang kanyang kutis. Alam niya na ang dahilan kung bakit lumitaw ang estado na ito ay dahil sa sugat sa kaliwang balikat. Siguradong may lason ang quadrilateral na tinik na iyon. Damn it, he used such an unworthy move. Sa totoo lang, dapat maramdaman ni Hattori na pamilyar ang ganitong uri ng galaw sa buong buhay niya. Kung tutuusin, maraming ninja sa Toyo na gustong lumutas ng mga problema sa pamamagitan ng pagkalason. Gusto kong lason simple, mahusay at labor-saving, hindi kailangan ng puti. Ang pagkalason ay tila hinahamak ng maraming tao. Ngunit hanggat ito ay nasa larangan ng digmaan. Hanggat ito ay nakikitungo sa kalaban, pagkatapos ay talagang magagawa mo ang lahat ng iyong makakaya, dahil ang dahilan ay napakasimple kung hindi mo gagawin. Patayin mo siya, papatayin ka niya. Ang lahat ay para sa kapakanan ng kanilang sariling buhay, kaya ano ang pagkakaiba ng tama at mali? Ang kasaysayan ay isinulat ng mga nanalo, kung sino ang makaligtas ay tama. Hindi kailanman naramdaman ni Tsurui na hindi siya makakaakyat sa entablado, ginamit lang niya ang paraan ng pinakamahusay na pakikitungo ng mga ninja sa mga ninja. Marahil ang mga Diyos ay magiging mapanghamak na gamitin ang pamamaraang ito. Ngunit ang ibang mga ninja ay hindi dapat maging masyadong masigasig sa pamamaraang ito. Sa nakaraang panahon ng shogunate, bakit napakataas ng success rate ng mga ninja assassinations sa mga target na misyon? Dahil karamihan sa kanila ay gumagamit ng mga paraan ng pagkalason. Sa ganitong mga kalagayan, anong mga kwalifikasyon mayroon si Hattori para hamakin si Tsurui sa kanyang buhay? Nang matamlay ang buhay ni Hattori, ang kaliwang braso ni Tsurui ay biglang inindayog ang quadrangular na tinik, nabangga ang samurai sword, at hinaranggan ito. Sa ganitong paraan, ang buong buhay ni Hattori ay bukas na bukas sa gitnang pinto. Ang kamao ni Tsurui ay puno na ng kapangyarihan, at nakahampas sa dibdib ni Hattori habang buhay. Para kay Tsurui, ito ay talagang isang pambihirang hakbang.
Walang sinuman ang mag-aakalang maaaring maging napakalakas ni Tsurugi na kaya niyang kumpletuhin ang counterattack laban kay Shenin. Matapos matamaan ng malakas, umatras ng ilang hakbang si Hattori. Siyempre hindi palalampasin ni Tsurugi ang ganitong pagkakataon. Ang kanyang katawan ay parang kuryente, ang mga tinak ay agad na nakasuksok sa kanyang manggas, ang kanyang mga kamao ay parang kulog, at sinimulan niyang bombahin ang buhay ni Hattori. Ayon sa sentido komon, ang antas ng pag-atake na ito ay talagang wala sa buhay ni Hattori, maaari siyang gumamit ng maraming uri ng mga galaw upang madaling malutas ito. Ngunit ngayon, nagbago ang mga bagay. Ang kalahati ng kanyang kaliwang braso ay manhid, at siya ay karaniwang hindi aktibo. Kahit kaya niyang itaas ang braso niya para harangin, malambot iyon, at parang wala siyang gaanong kapangyarihan. Kung tungkol sa paggawa ng isang malakas na pagsabog, ito ay halos imposible. Sigurado siyang Nolason siya, talagang Nolason. Sa sandaling ito, ang kamao ni Tsurugi ay malakas na bumagsak sa kanyang dibdib. Bang 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 bang. 5 suntok na sunod-sunod. Ito ang 5 suntok na nagpalapat sa buong katawan ni Tsurugi. Ang lahat ng ito ay sinampal sa dibdib ni Hattori nang walang anumang magarbong. Kahit na nagawa niyang pakilyusan ang kanyang lakas upang harangin ito. Ang kanyang kaliwang balikat ay Nolason, nakatumbas ng pagputol ng daloy ng kuryente ng bahaging ito, at tuluyan na niyang nasira ang ruta ng sirkulasyon ng kuryente ng kanyang buong katawan. Ang daloy ng kapangyarihan ay naharang, at natural na imposibleng pakilyusan ang lahat para sa pagtatanggol sa maikling panahon tulad ng dati. At kapag hindi sapat ang kanyang kakayahan sa pagtatanggol, natural na tataas ang pinsalang natatanggap niya. 5 sunod-sunod na suntok si Tsurugi, naubos ang higit sa kalahati ng kanyang lakas. Hindi pa rin siya naniniwala. Sa 5 suntok na kayang pumatay ng 100 baka, hindi niya kayang talunin ang isang matanda hanggang mamatay. Sa totoo lang, noong umatake si Tsurugi noon, kung makakapagpatuloy si Hattori sa pag-atras sa buong buhay niya, maaari niyang ilabas ang ilan sa kanyang kapangyarihan ng naaayon, nang sa gayon ay hindi na niya kailangang magdusa ng labis na pinsala. Gayunpaman, si Hattori ay may sariling pagmamataas sa buong buhay niya. Hindi niya pinapayagan ang kanyang sarili na umatras, at hindi siya maaaring umatras. Kasi, God forbearance siya. Isa siyang figure na nakatayo sa tuktok ng buong Oriental Martial Arts Pyramid. Noon sa panahon ng kapayapaan, hindi siya kilala at hindi kilala ng mga ordinaryong tao. Ngunit kung ito ay nasa Warring States period of the East, tiyak na si Hattori ay magiging katulad ng kanyang ninuno na si Hattori Hanzo sa kanyang buhay, at siya ay magiging isang makapangyarihang tao sa lahat ng direksyon. Isang pangalan na naiwan sa kasaysayan. Gayunpaman, ito ay kung ang isang panaginip ay isang panaginip lamang kung tutuusin, at may mahabang paraan pa bago ito maging isang katotohanan tulad ng ngayon. Kung si Hattori ay bibigyan ng panghabang buhay na pagpipilian, malamang na hindi niya pipiliin na sumakay sa barkong ito, kahit na hindi sa harap ng pinsala. Ang kanyang katayuan, ang kanyang dignidad, at ang kanyang pagmamataas ay naging likas sa kanya na hindi piniling umatras kapag nahaharap sa pag-atake mula sa isang mahina, tulad ni Tsurugi. Pero habang hindi ka umatras, mas malakas ang epektong titiisin ni Hattori sa kanyang buhay. Higit pa rito, hindi pa rin niya lubos na mapakilos ang kanyang lakas para ipagtanggol. Sa kasong ito, bukod sa karanasan sa pakikipaglaban at pilosopiya ng martial arts, ang habang buhay na lakas ni Hattori ay pare-pareho sa Tsurugi. Tutal, Nolason ang isang braso, at hindi ko alam kung paano ang lason kung ito ay kakalat. Ang 5 sunod-sunod na suntok ni Tsurugi na humahabol sa kanya ay nagpatalsik sa Hattori na ito sa kanyang buhay, at pagkatapos ay bumagsak sa isang lalagyan. Talagang hindi pangarap na talunin si Shenin. Higit pa rito, magaling si Tsurugi na talunin ang malakas sa mahina. Orihinal na mahusay sa paglikha ng mga himala.
Ang likod ng habang-buhay na ulo ni Hattori ay tumama sa lalagyan, ang kanyang mga mata ay itim, at siya ay halos himatayan. Isang malansa at matamis na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang lalamunan, at hindi na ito makontrol ni Hattori sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, at nagluwa siya ng isang malaking subo ng dugo. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay natatakpan pa rin, at ang subo na ito ng dugo ay dumura sa itim na tela. Ngunit sa kasong ito, ang itim na tela ay nabasa ng dugo, at hindi na siya makahinga. Ang itim na tela ay napunit, at si Hattori ay nakalanghap ng sariwang hangin sa buong buhay niya. May malalim na kadiliman sa kanyang mga mata, at ang kadiliman ay tila puno ng galit at masamang apoy. Ang aking sarili, na marangal at mapagpasensya, ay binugbog at sinuka ng dugo ng isang kilalang bata. Gayunpaman, wala nang lakas si Tsurui para talunin ang mga nakareserbang aso, at halos lumuwang ang kanyang katawan dahil sa 5 suntok. Si Tsurui, na humihingal, ay tumingin kay Hattori, na humihingal din, na may ngiti sa kanyang mukha. Si Tsurui ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling lakas. Kahit na ito ay isang shenren sa isang ganap na malusog na estado, hindi magiging madali ang paghihirap sa 5 suntok ng kanyang nakakabaliw na output power. Sa oras na ito, naniniwala si Tsurui na ang buhay ni Hattori ay dapat na mas hindi komportable kaysa sa kanyang pagpapakita sa ibabaw. Nagtitimpi lang siya. Pagkatapos ng lahat, kahit gaano pa kalakas si Hattori, wala pa rin siyang high-tech na bulletproof suit ni Tsurui. Masarap ba sa pakiramdam? Sarcastic na sinabi ni Tsurui. Kaming dalawa ay kalahating kilo na ngayon, at ang aming mga lakas ay halos pareho. Bagamat ito ay dahil sa ilang uri ng kawalan ng kakayahan ng mga hakbang ay puwersahang pinababa ang lakas ng kalaban. Ngunit para kay Tsurui, na palaging makapal ang balat, hindi ito isang malaking bagay. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagkakatulad sa lakas ay isang malaking kahihiyan para sa buhay ni Hattori. Isa pa, talagang hindi komportable ang kanyang dibdib. Napakalakas ng ulan ngayon lang na naharang nito ang ilang mga tunog, tulad ng click, mula sa dibdib ni Hattori. Hindi ito narinig ni Tsurui, ngunit malinaw na narinig ito ni Hattori sa buong buhay niya. Dahil hindi niya mamobilize ang kanyang defense force sa oras, nabasag ang kanyang sternum sa pambubugbog ni Tsurui. Hindi ito kapanipaniwala. Ano ang pinagmula ng lalaki sa kabaligtaran, at bakit napakahilig ng espada? Ngayon, ganap na kumbinsido si Hattori sa buong buhay niya na ang mga tao tulad ni Kamikaze Hiroshi, Jiyuyang Tianjun at iba pa ay namatay sa kamay ni Tsurui. Gayunpaman, nagkamali pa rin siya, pagkatapos ng lahat. Ang pagkamatay ng mga Diyos na iyon, pagtitiis at martial arts ay may kaunting kaugnayan lamang kay Tsurui, na humihila lang ng balat ng tigre para gumawa ng malaking banner sa oras na ito. Gayunpaman, ang pagkawala ng malay sa kaliwang braso ay patuloy na lumawak, at hindi nagtagal ay kumalat sa kaliwang kalahati ng katawan ni Hattori. Hindi alam ng huli kung anong lason ang nakuha niya, lalo pa kung ano ang tinatahak ni Tsurui. Kung patuloy siyang mananatili, alam ng Diyos kung ano ang mga hindi inaasahang mangyayari. Bagamat naging mayabang si Hattori sa buong buhay niya, ayaw niyang makita ang kanyang sarili na bumagsak tulad ng iba pang shinobi. Sa susunod na pagkikita natin, ay kapag patayin na kita. Matapos sabihin ni Hattori ang pangungusap na ito, ang tunog ng pagsabog ng gas ay sumabog sa ilalim ng kanyang mga paa. At ang buong tao ay napunta mula sa sobrang tahimik hanggang sa sobrang gumagalaw, at sa isang kisap mata, tumawid siya sa deck at tumalon mula sa Sakamatsu. Mukhang natigilan si Tsurui. Hindi ko alam kung nalason ako, kaya tumakas na lang ako. Kabanata 308. See-through. Isang henerasyon ng marangal na pagtitiis, tumalon lang sa Sakamatsu. Tila hindi kailanman nag-alala si Hattori kung makakaalis ba siya sa mataas na dagat pagkatapos niyang tumalon sa dagat. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Shenin ay hindi isang tunay na Diyos.
Ngayon ang kaliwang braso ni Hattori ay ganap na paralisado, at ang pakiramdam na ito ay unti-unting kumakalat sa kalahati ng kanyang katawan, na talagang masama. Naabutan ni Tsurui ang kubyerta ng Sakamatsu, ngunit sa panahong ito sa malawak na dagat, saan pa rin niya makikita ang anino ng buhay ni Hattori. Umiling si Tsurui, sinabi sa kanyang sarili na walang magawa. Ang lakas ng anesthetic ay lilipas din. Oo, gumamit siya ng malakas na non-volatile anesthetic. Sa pagkakataong ito, ang Flame Brigade ay dumating sa matataas na dagat upang magsagawa ng isang misyon. Natural. Ang dalawang bangkang pangingisda ay may sapat na karaniwang mga gamot. Bago sumakay sa Sakamatsu, nagdala din si Tsurui ng isa para sa kanyang sarili. Para lang mapaghandaan ang sandaling ito. In all fairness, kahit na ang sariling lakas ay nadagdagan ng husto, imposibleng talunin ang buhay ni Hattori sa matinding kapangyarihan. Gayunpaman, sa tulong ng mga high-tech na bulletproof suit, ang buhay ni Hattori na gustong patayin si Tsurui ay hindi rin ganoon kasimple. Itong si Shenren ang nagkusa na piliin na tumalon sa dagat. Hindi alam ni Tsurui kung gusto niyang tuluyang umalis, o pansamantalang magtago sa dagat at maghintay ng pagkakataong umatake. Si Tsurui ay natatakot sa kabanata sa dalawang dahilan. Gaya ng sabi niya, lilipas din ang lakas ng pampamanhid. At hindi niya alam kung gaano ang paraan ng pag-injection, na ito ay maaaring magpahina sa potency ng anesthetic. Kung maaari, natural na umaasa si Tsurui na ang potency ay magtatagal ng kaunti. Mas mabuti ibigay mo na lang kay Hattori ang kanyang buhay, Nahimete. Gayunpaman, alam din ni Tsurui na ang posibilidad na ito ay napakababa. Pagkatapos ng lahat, ito ay pagtitiis ng Diyos, at ang kontrol ng kapangyarihan ay napakahusay na dapat mayroong ilang paraan upang labanan ang problemang ito. Bumagsak pa rin ang kurtina ng ulan, at imposibleng mahanap ang posisyon ng buhay nitong si Hattori. Hindi nilayo ni Tsurui na ipagpatuloy ang paghahanap, ito ay halos walang saysay. Sinabi niya sa tagapagbalita, "Chapter Team, iulat ka agad sa akin ang sitwasyon." Ang boses ni Chang Dongsho ay umalangaw. "Kapitan, ang mga mersenaryo ay dinasarmahan na at sumuko na. Napatay na ang matigas ang ulo ng mga Oriental. At kontrolado na natin ngayon ang engine compartment, 4 ang nasugatan, at 6 ang nanatiling epektibo sa pakikipaglaban." Sa totoo lang, nasisiyahan na si Tsurui sa figure na ito. Sa malawak na madilim na gabing ito, pagkatapos makipaglaban sa mga bihasang mersenaryo sa mahabang panahon, ang mga kabataang lalaki sa Huaxia ay hindi umaasal na parang mga baguhan na kakapasok lang sa larangan ng digmaan, nararapat sa isang thumbs up. Paano ang pangalawang pangkat ng mga kabanata? Tanong ni Tsurui. I-report mo sa Brigade Commander. Occupied na ang tulay. Sa kasalukuyan, ang takbo ng kargamento ay kontrolado na namin. 2 kasama ang nasugatan, ngunit ang pagiging epektibo ng labanan ay maaaring mapanatili. Dahil ang tulay at ang the power compartment, kung gayon ito ay mas maginhawa, kahit na si Tsurui ang magmaneho ng barko sa Huaxia, hindi ito magiging problema. Kung ikukumpara sa bilang ng attrition ng Kabanata 1, ang Kabanata 2 ay magbibigay ng sorpresa sa mga tao. Ang pangalawang grupo ng Kabanata 2 ay agad na hinati ang kalahati ng mga tauhan upang mahanap ang mga armas at bala na nakakarga sa barkong ito. Pinaikit ni Tsurui ang kanyang mga mata. Gayon din, para sa mga Oriental na mandaragat na matigas ang ulo na lumalaban, barilin sila. Sa isyung ito, hindi nag-atubili si Tsurui. Ang pagpaparaya sa kaaway ay pakikiramay sa sarili. Walang duda tungkol dyan. Bukod dito, naobserbahan din niya sa shootout kanina na ang mga mandaragat na ito ay napakahusay sa armas, at mahirap sabihin kung ano ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Tinatansya ni Tsurui na ang batch ng mga armas at bala ay dapat nasa isang tiyak na lalagyan.
Gayunpaman, napakaraming mga lalagyan sa barkong ito, kung walang maaasahang tao na gagabay sa daan, kailangan nilang hanapin ang taon ng unggoy at ang buwan ng kabayo. At ang sikretong ito, natatakot ako na kahit ang una at pangalawang kasama sa barko ay hindi alam, at alam din ito ng mga crony ni Kawasaki Bingshiro. Ito ay talagang hindi posible, ang Tsurui ay maaari lamang gumamit ng mga hanggal na pamamaraan. Gayunpaman, mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat gawin ngayon. Nakatutok ang kanyang mga mata sa gitna ng bangka. Pagkatapos ng ilang pagtaas-baba, nawala si Tsurui sa ulan. Tumingin si Kalinik kay Kawasaki Bingshiro at sinabing, napakadelikado ng sitwasyon ngayon, bakit hindi ka lumikas? Nanatiling tahimik si Kawasaki Bingshiro, nakatalikod na nakaharap sa kanya, tila iniisip ang paglikas. Mayroong ilang mga ninja sa tabi ng Kawasaki Hashiro. Ang nakaraang pagsabog ay nagdulot lamang sa kanila ng kaunting pinsala. At hindi ito nakaapekto sa kanilang pagiging epektibo sa labanan sa partikular. Gayunpaman, sa grupo ng mga ninja, ang pinakamahusay na kasanayan ay ang 3 Chunin, at ang iba ay shinobi lamang. Para kay Tsurui, ang pagharap sa kanila ay walang pinagkaiba sa hanging taglagas na humahampas sa mga dahon. Bakit ako lilisan? Pagkatapos ng kalahating minuto, nagtanong pabalik si Kawasaki Hashiro. Siyempre, hindi ito sagot sa tanong ni Kalinik. Umiling ang huli. Ang sitwasyon sa barko ay wala na sa ating kontrol ngayon. Kung patuloy kang mananatili sa barkong ito, sa palagay ko ay hindi ko magagarantiya ang iyong kaligtasan. Bago natapos ni Kalinik ang kanyang mga salita, isang baril ang nakalagay sa kanyang ulo. At ang may hawak nitong baril ay si Kawasaki Hashiro. Hiniling ko sa iyo na protektahan ang aking kaligtasan at hayaan mo akong tulungan akong patayin ang kalaban. Kaya ngayon na ang aking buhay ay hindi garantisado, ano ang silbi ng pagpapanatili sa iyo? Ang mga mata ng sundalong Kawasaki na si Shiro ay kumislap ng matinding liwanag. Dahil sa nangyari ngayong gabi, napahiya siya at natapakan ang kanyang dignidad. Ang Sakamatsu na ito ay malapit nang mawala. At ang mga sagradong relikya ng pamilya ay hinaipan din sa mga metal na bulaklak ng marijuana sa pamamagitan ng mga cannonball. Alam ni Kawasaki Bingshiro na kahit makabalik siyang buhay, baka hindi na siya makatakas. Isang pagpasa ng parusa. Bagamat hindi siya nagpakamatay gaya ng sinabi niya kay Akpi noon, maaaring tuluyang mawala ang kanyang kinabukasan sa loob ng pamilya. Ang pamilyang Tokugawa ay puno ng mga talento, at ang Kawasaki Hashiro ay medyo pangunahing linya, ngunit ang posisyon nito ay hindi matatag. Ang kakayahang dalhin ng mga sagradong labi ng nakaraang pamilya kasama niya ay ganap na nagpahayag ng pagtitiwala ng mga matatanda ng pamilya sa kanya. At posibleng maging kaiman ng pamilya Tokugawa sa hinaharap. Gayunpaman, nang ibigay sa kanya ng mga matatanda ng pamilya ang espada ni Hanzo Hattori. Sinabi rin niya ang gayong pangungusap, na labis na nagpahanga kay Kawasaki Hashiro, at nagising pa siya mula sa kanyang pagtulog sa pananalitang ito paminsan-minsan. Sapagkat, sinabi ng mga matatanda ng pamilya noong panahong iyon, ang kutsilyong ito ay kumakatawan sa kaluwalhatian ng pamilya. Kung hindi mo mapoprotektahan ang kaluwalhatian ng pamilya balang araw, ito na ang oras na gagamitin mo ang kutsilyong ito para patayin ang iyong sarili. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Tokugawa ay ang pinuno ng panahon ng shogunate. At ang mga patakaran ng pamilya ay masyadong mahigpit at mapangahas. At walang sinuman ang nangahas na magpabeya. Marahil ito ay tiyak na dahil sa mga mahigpit na alituntunin na ang lahat ng mga nakababatang henerasyon ng pamilya ay maaaring maging mas mahigpit kaysa S. Disiplina sa sarili, karaniwang walang magiging malaking pagkakamali, kung hindi, ang tanging bagay na hindi mapapatawad ng kabanata ay ang mga patakaran ng pamilya. Dapat may dahilan kung bakit mananatiling maunlad ang isang pamilya at ang insenso ay tumatagal ng daan-daang taon.
Ngayong tumama na ang raid na ito, naipit na ni Kawasaki Hashiro ang kanyang tanging pag-asa sa buhay ni Hattori. Ang Kawasaki Bingshiro ay medyo mapamahiin tungkol sa tagapagmana ng pamilyang Hattori noon. Kung tutuusin, hindi lang siya, kundi kay Toyo, lahat ng tao ay may ganoong kaisipan kay Shenin, kahit na ito ay inilarawan bilang pagpapatira pa. Hindi masyado. Gayunpaman, si Hattori ay nawala ng napakatagal sa kanyang buhay. At hindi pa rin siya bumabalik. Ang puso ni Kawasaki Bingshiro ay unti-unting lumubog, at isang masamang premonition ang unti-unting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso, tumataas. Ang susunod na hakbang ni Tsurui ay talagang hindi mahuhulaan. Ang kabataang inchik na ito ay palaging nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng napakalalim. Totoo bang nag-aaway pa itong dalawa? Gayunpaman, ang kimono ni Tsurui ay hindi kailanman naging kalaban sa parehong antas sa buong buhay niya. Natatakot ako. Sa oras na ito, hindi mahuhulaan ni Kawasaki Hashiro kahit na sinubukan niyang basagin ang kanyang ulo. Ang marangal na Jonin ni Hattori ay nabugbog na ni Tsurui at piniling tumalon sa dagat. Sa oras na ito, na may baril sa kanyang noo, agad na bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Kalinich. Gayunpaman, dahil sa malakas na ulan, lumabas na lamang ang malamig na pawis, at natangay ng malamig na ulan, ngunit ang lamig ay hindi nakakapagpatahimik ng mga tao, bagkus ay lalo pang nag-aalalang magalit. Hindi, maaari kong kunin ang aking mga tao at takpan ka para lumikas. Ang isip ni Kalinich ay umiikot sa napakabilis, at mabilis niyang naisip kung paano ito haharapin. Mr. Kawasaki Hashiro, maniwala ka sa akin. Ganun ba? Papaniwalaan kita, mahinang sinabi ni Kawasaki Bingshiro. Kung gayon, pakipaliwanag sa akin kung bakit tumigil ang lahat ng iyong mga mersenaryo. Boom! Nang marinig ang tanong na ito, agad na nablangko ang isip ni Kalinich. Paano sasagutin ang tanong na ito? Anong multo? Sinabihan siya ni Tsurui na pumuslit sa tabi ni Kawasaki Hashiro at maghintay ng pagkakataong umatake. Ngunit tila nakalimutan ni Kalinich na bago siya bumalik, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ihinto ang pag-atake sa Temple of the Sun ang pag-atake. Huwag tumingin sa Kawasaki Hashiro na nakatayo dito sa lahat ng oras, ngunit dapat mayroong isang subordinate na nag-uulat nito sa kanya. Ito, nagnganga ang mga ngipin ni Kalinich. Ang Huaxia Special Forces ay masyadong makapangyarihan, at ang aking mga nasasakupan ay dumanas ng matinding casualty. Gusto kong i-concentrate ang lakas ko para tulungan kang lumikas. Tumakas at bumalik upang lumikas, ngunit ang pagtataas ng iyong kamay upang sumuko ay hindi tama. May pangungot siya sa mga mata ni Kawasaki, na parang nakikita sa puso ni Kalinich. Saglit akong nalito at nagbigay ng maling utos. Sa oras na ito, gusto talaga ni Kalinich na kamuhian ang sarili. Bakit kailangan niyang sabihin na, agad na sumuko, sa halip na, agad na lumikas? Kung sasabihin mo ang huli, lahat ay maipaliwanag. Pero, huli na. Sabi, anong bitag ang nilalaro mo? Ito ba ay upang idisenyo ako kasama ng mga taong Huaxia? Sabi ulit ni Kawasaki Bingshiro. Mabilis na kinakalkula ni Kalinich ang paghahambing ng lakas sa pagitan ng kaaway at sa amin, at nalaman niyang nag-iisa siya at walang pagkakataong manalo ng counterattack. Ngayon, kahit isang hanggal ay makikita na may mali, lalo pa si Kawasaki Hashiro na kasing tuso ng isang Zoro. Bakit, hindi maipaliwanag? Malamig nang umiti si Kawasaki Bingshiro. Kung gayon, ipapadala lang kita sa impyerno. Kabanata 3,000. Ibagay ang tigre palayo sa bundok. Sa pananaw ni Kalinich, ang bagay na ito ay wala sa mga pagpipilian. Dapat labanan, kung hindi, kamatayan lamang. Itong Kawasaki Bingshiro ay nasaran ng isip, siguradong papatol. Itataas na sana ni Kalinich ang kanyang kamay para labanan ang Kawasaki Hashiro, nang biglang may putok ng baril. Ang putok ng baril na ito ay ginawa ng katiwala ni Kawasaki, ang pangatlo ni Nomura. May tao dyan.
Itinuro niya ang isang tiyak na direksyon, at isang anino ang tila kumikislap sa liwanag ng apoy, kaya isang grupo ng mga tao ang nagsimulang bumaril sa direksyon na iyon. Hindi pinalampas ni Kalinick ang ganoong pagkakataon, bigla niyang hinawakan ang pulso ni Kawasaki Hashiro, saka hinayla ito sa lupa. Bagamat alam ni Kawasaki Hashiro ang ilang mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili. Paano siya magiging kalaban ng isang veterano tulad ng Kalinick? Hinawakan siya sa pulso at ibinagsak sa deck. Pagkatapos ng ilang pag-click, hindi na mahawakan ang pistol at nahulog sa deck. Nasa katawan na ni Kawasaki Hashiro si Kalinick sa mga oras na ito. Binunot niya ang punyal gamit ang kanyang backhand, at direktang sinaksak sa puso ni Kawasaki. Itinaas ni Kawasaki Hashiro ang kanyang kamay upang harangin ito, kaya ang punyal ay tumalikod sa kanyang puso at bumulusok sa kanyang balikat. Napaungol sa sakit ang huli. Sa oras na ito, napansin din ito ng dalawang ninja, at nilaslas nila ang Kalinick gamit ang kanilang mga kutsilyo. Nasulyapan ni Kalinick ang liwanag ng espada mula sa gilid ng kanyang mata, at gamulong siya sa mismong lugar, at pagkatapos ay tumakbo patungo sa likod ng lalagyan. Dinampot ni Kawasaki Hashiro ang baril at muling pinaputukan si Kalinick, ngunit kaunting spark lang ang tumalsik ng bala sa sulok ng lalagyan. Jason Nomura, pumunta at patayin siya. Mabangis na sabi ni Kawasaki Hashiro. Nakuha ni Nomura ang kanyang ikatlong order, at agad na hinabol si Kalinick kasama ang dalawang ninja. Sa oras na ito, mayroong ilang mga ninja at bodyguard na nagpoprotekta sa Kawasaki Bingshiro, ngunit sino ang figure na dumaan lamang sa liwanag ng apoy? Nakayuko na si Kalinick sa sulok ng lalagyan, nakatutok ang baril sa eskinita, na siyang pinakakaraniwang posteryo ng pakikipaglaban sa kalye. May baril siya sa katawan. Ngunit hanggat tumutunog ang putok ng baril ay malalantad ang kanyang posisyon. Sa isang kaaway na tatlo, ang mersenaryong pinuno na ito ay walang gaanong pagkakataong manalo. Para sa Kalinick, ang mga ninja ni Toyo ay palaging nagbibigay sa kanya ng isang malakas na kahulugan ng misteryo na nag-iwan sa kanya ng ganap na hindi sigurado. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Nomura Kasan at dalawang ninja ay sumugod. Si Nomura ang commander ng mga hindi kumikibo na ninja, kahit papaano sa puso ng dalawang genin na ito, mas mataas ang kanilang katayuan kaysa kay Nomura, na isang tagasunod lamang. Dahil dito, tumakbo ang dalawang genin sa napakabilis na takbo, at sa isang kisap mata ay nakarating sila sa gitna ng eskinita. Tinutukan ni Kalinick at binaril. Boom! Isang bala ang nagpaputok, na tumama sa isang genin sa tiyan. Gayunpaman, kahit na ang pinsalang ito ay hindi minor de edad, hindi nito gagawing agad na mawala ang pagiging epektibo ng genin na ito sa kanyang labanan. Siya ay umungal, tiniis ang sakit, at agad na naglabas ng 3 shuriken. Sa ganitong kalayuan, ang shuriken ay nasa isang kisap mata. Biglang tumalikod si Kalinick at sinubukang magtago sa likod ng lalagyan, ngunit huli na ang lahat. Siya. Isang shuriken ang dumausda sa balikat ni Kalinick. 10 sentimetro lang ang layo nito sa ulo niya. Ito ay masyadong nakakakilig, okay. Si Kalinick ay nanginginig sa sakit, ngunit sa oras na ito, isang kutsilyo na liwanag ang dumating sa tuktok ng kanyang ulo. Pinatay na siya ng ibang pangalan, Shuren. Para sa Kalinick, walang pagtakas. Bagamat mahusay ang kanyang kakayahan, higit pa sa paggamit ng maiinit na armas. Sa ganitong mga pag-atake ng suntukan, hindi siya kalaban ng genin. Sa isang segundo, puputulan ng kutsilyong ito ang ulo ni Kalinick. Sumasakit na ang balikat niya sa mga oras na ito, kaya hindi niya napigilan. Gayunpaman, sa susunod na segundo, naisip ni Kalinick na siya ay magwiwisik ng 5 hakbang, ngunit sa huli ay hindi ito nangyari. Ang isang 4 na talam na tinak ng hukbo ay biglang nakausli mula sa pahilig na tinak, na hamarang sa katawan ni Kalinick ng tumpak at tumpak.
Sa isang malakas na putok, ang mahabang kutsilyo at ang four-edged army na tinak ay nagbanggaan ng husto. Gayunpaman, hindi nakabuo ng pagkapatas ang dalawang panig. Pagkatapos, ang mahabang kutsilyo na halos pumutol sa ulo ni Kalinick ay nataman at lumipad sa malayo. Ang tinak ng militar ni Tsurugi ay tumusok sa puso ng shinobi na ito. Nanlaki ang mga mata ng huli, at hindi niya maintindihan kung saan nanggaling si Tsurugi. Gayunpaman, ang kanyang puso ay nabuksan, at ang kanyang dibdib ay puno ng dugo. Hindi na siya makaligtas, at hindi niya maisip kung paano siya namatay. Hinawakan ni Tsurugi ang baywang ng lalaki at inilabas ang dalawang shuriken. Hindi tumitigil ang mga galaw niya, ay flick mo lang. Kaya, lumipad ang dalawang legion patungo sa container alley na parang may infrared guidance. Isang shuriken ang dumausdos sa lalamunan ng isa pang genin ng walang anumang pagkakamali. Ang kanyang pasulong na paggalaw ay biglang huminto, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa ng isang putok. Si Nomura Kizun ay tumatakbo, at biglang nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Pagkatapos, naramdaman niya ang isang metallic texture sa kanyang dibdib. Ang matapat na subordinate na ito na sumunod sa Kawasaki Bingshiro sa loob ng maraming taon. Pagkatapos na mawala ng supply ng dugo sa kanyang puso, hindi na siya makagalaw, nakadikit sa gilid ng lalagyan, nauubos ang kanyang huling lakas, dahan-daang nakaupo sa lupa. Tapos na ang buhay niya ngayon. Tumayo si Kalinick na puno ng takot ang mukha, at puno pa rin siya ng palpitations. Kung hindi dahil sa biglaang tulong ni Tsurugi, patay na si Kalinick ngayon. Ito ay isang tiyak na bagay. Ang Diyos ng Araw ay ang Diyos ng Araw, upang ilagay ito ng mahinahon, pinatay niya ang 3 tao. Nais kong una kong patayin ang Kawasaki Hashiro, ngunit ngayong nakita kong muntik ka ng mapatay, nauna akong iligtas ka, mahinang sabi ni Tsurugi. Oo naman, si Tsurugi ang kumikislap bago ang liwanag ng apoy. Salamat, Lord Apollo, sabi ni Kalinick. Sa totoo lang, medyo komplikado ang puso niya. Bagamat marami sa kanyang mga nasasakupan ang namatay sa kamay ng Huaxia Special Forces. Ngunit ang Apollo na ito ang nagligtas sa kanyang buhay, ito ay talagang isang hindi maaalis na relasyon, purong puot o purong kabayaran, ni ito ay sapat na maging pangunahing tema sa relasyon. Dahil sumilong ka sa akin, kaya hindi ko nalang baliwalain ang iyong buhay at kamatayan. Tinapik ni Tsurugi si Kalinick. Mamuhay ng maayos kahit kalahati ng iyong mersenaryong pangkat ay nawala. Ang pinsala ay nasa aking mga kamay, ngunit ngayon kailangan mo pa ring malaman ang iyong sariling posisyon. Ang mahinang pangungusap ay parehong paalala at babala. Bahagyang umiling si Kalinick, saka tumango. Alam niya na simula nang bitawan siya ni Tsurugi at paulit-ulit na nailigtas ang kanyang buhay, hindi na siya magkakaroon ng autonomiya. Gayunpaman, mainam na magkaroon ng malamig na likod laban sa malaking puno. Hindi man masama ang kanyang mercenary team. Pero isang dampilang ng daliri ay kayang patayin ng mga malalaking tao, kaya ito rin ay Kalinick. Sinusubukan kong makahanap ng isang dahilan para sa pagbak sa lahat ng mga taon na ito. Pagkatapos sabihin ito ni Tsurugi, tumalikod siya at umalis. Mayroon siyang mas mahahalagang bagay ang Kawasaki Hashiro, isang malaking isda, ay hindi madaling mabitawan. Napakabilis ng takbo ni Tsurugi, at nakarating siya sa lugar kung saan nakatayo kanina si Kawasaki Bingshiro at ang mga bodyguard. Ngunit sa oras na ito, walang bakas sa kanya, at ilang mga ninja na lamang ang natitira. Si Tsurugi ay hindi tumigil doon, at ang kanyang anyo ay parang hangin. Ang mga Chunin at Genin na ito ay hindi niya isa-isang general, at nalutas na niya silang lahat. Ngunit, sa sandaling ito, sa maulan na kalangitan, ang tunog ng dagandong ng helicopter ay biglang dumating. Ano, gusto ni Kawasaki Hashiro na tumakas gamit ang helicopter? Sa pagkakataong ito, natural na hindi mapapalis ni Tsurugi si Kawasaki Hashiro, agad siyang humakbang at tumakbo sa direksyon ng tunog.
Kasabay nito, sinabi ni Surui sa communicator, ibaril mo ang helicopter na iyon para sa akin. Ang mga sundalo ng pangalawang grupo ng Kabanata 2 ay sumugod na palabas mula sa tulay, sa ilalim ng dilim ng gabi shoot at the helicopter. Bagamat nagkaroon ng injury sa balikat si Kalinick, hindi ito naging hadlang sa pagpulot ng assault rifle, nakahanap ng angkop na anggulo, at nagsimulang bumaril sa helicopter. Gayunpaman, sa gitna ng mga bala na ito, ang helicopter ay nagsimula ng lumipad. Huwag mo siyang pakakawalan, sabi ulit ni Surui sa communicator. Sa puntong ito, ang helicopter ay nakaangat na ng ilang metro, at ito ay malapit ng bumilis para umalis. Sa kasong ito, kahit na tumakbo si Surui, huli na para pigilan siya. Ilang bala ang tumama sa helicopter, ngunit hindi nito nakuha ang tangke ng gasolina nito. At ngayon, tumagilid na ang ilong ng helicopter at lumipad ng mahigit 10 metro. Hindi kaya pinanood niya lang ang Tucson Kawasaki Hashiro na ito na tumakas. Dahil maraming bangkay at sandata ang nakakalat sa lupa, yumuko si Surui at kinuha ang isang assault rifle na iniwan ng isang mersenaryo, at patuloy na nagpaputok sa lokasyon ng tangke ng gasolina. Gayunpaman, ang swerte ni Surui ay hindi masyadong maganda, at hindi ito naging sanhi ng pagsabog ng helicopter. Kapitan, gamitin mo ito. Biglang sumugod si Tan Yong at binato si Surui ng isang solong sundalong bazooka. Nawawala ito ngayon. Si Surui ay kalahating nakaluhod sa deck, bitbit ang isang solong sundalong bazooka sa kanyang balikat, inayos ang kanyang paghinga, sumulyap, at hinayla ang gatilyo. Boom! Isang fire dragon ang sumabog at direktang nakamount sa helicopter. Sa pagkakataong ito, hindi na makatakas ang helicopter. Ang bolang apoy na nabuo ng pagsabog ay nagpasindik sa walang katapusang kurtina ng ulan at nagpapaliwanag sa kalangitan sa gabi. Tumingin si Surui sa apoy at pinaikit ang kanyang mga mata. At sa oras na ito, sa isang sulok na walang nakapansin, nakalagay na sa dagat ang isang speedboat na orihinal na nakasuspine sa gilid ng Sakamatsu. Binigyan ng matalim na tingin ni Kawasaki Bizhiro ang Sakamatsu, pagkatapos ay tumingin sa bolang apoy sa malayong kalangitan, at pagkatapos ay sinabing, "Tara na." Ginamit niya yon. Nakuha ng helicopter ang atensyon ng lahat, ngunit siya mismo ay kailangang umalis sakay ng speedboat. Inakala ng lahat na ang Kawasaki Binshiro ay napatay sa helicopter, kahit si Surui ay nag-isip. Ang ganda talaga ng trick na ito. Gayunpaman, makakatakas ba siya ng maayos? Kabanata 310. Kasing kulay ng dagat ang damit niya. Hindi na maalaya ni Surui na umalis si Kawasaki Hashiro sa ibang direksyon. Gayunpaman, nang tingnan niya ang helicopter na naging bola ng apoy, katutubo niyang naramdaman na may mali, ngunit hindi niya masabi kung bakit naramdaman niya ito ng ilang sandali. Ang speedboat na sinasakyan ng Kawasaki Binshiro ay nakabiyahe na ng 12 metro. Nag-iwan siya ng napakaraming sandata at mga kamay sa Sakamatsu. Matapos ang pag-iisip, kahit hindi ko pa alam kung paano babalik sa aking buhay, ito pa rin ang pinakamahalagang bagay na mabuhay. Si Surui ay mahigpit na nakikipaglaban sa kimono sa buong buhay niya, ngunit ngayon ay malaya na siyang harapin ang kanyang sarili. Ano ang ibig sabihin nito? Napakasimple lang, siguradong aksidente ang buhay ni Hattori. Napakabilis ng pag-iisip ni Kawasaki Binshiro, inisip niya ang mga pasikot-sikot ng bagay na ito sa maikling panahon, at pagkatapos ay nagpa siya na lumayo sa tigre. Sa totoo lang, muntik na niyang lokohin si Surui. Hindi lamang si Surui, ngunit karamihan sa mga nasasakupan sa Sakamatsu ay naniniwala na ang Kawasaki Hashiro ay gagamit ng helicopter upang umalis. Gustong gawin ng Kawasaki Hashiro ang lahat ng nakahanda ang dalawang kamay na tumakas, at syempre walang exception. Ang speedboat na ito ay nakapaghanda na ng sapat na gasolina. Hanggat hindi ito nakakasalubong ng sobrang hangin at alon.
Sapat na upang matulungan ang Kawasaki Bingshiro na makarating sa isang maliit na isla, at pagkatapos ay ang iba pa niyang mga pinagkakatiwalaan ay darating para sumuporta. Ang wishful thinking na ito ay talagang kaluskos. Bagamat ang Kawasaki Bingshiro na ito ay paulit-ulit na nagsasabi na magpapakamatay siya pagkatapos bumalik. Ngunit kung titignan ang kalagayan niya ngayon, nagawa niya ng maayos ang planong pagtakas. Kung gusto niya talagang putulin ang kanyang tiyan, gagawin niya ito. Hindi ito ipapatupad. Ito ay isang tao na palaging nagsasalita tungkol sa katapangan, ngunit labis na natatakot sa kamatayan. Tsurui, sana mabuhay ka pa sa susunod na pagkikita natin. Mabangis na sinabi ni Kawasaki Bingshiro, kukunin ko ang iyong buhay sa aking sariling mga kamay. Aniya, pinunasan ng isang balikat, kung saan ang punyal ni Kalinick ay gumawa ng butas ng dugo, at ang dugo ay patuloy na tumutulo. Gayunpaman, sa oras na ito, ang bodyguard na namamahala sa paglalayag ng bangka ay biglang napabulalas. Kasi, may nakita siyang maliit na bangka sa harapan niya. Ano ba naman? Ang bangkang ito ay napakasimple, halos parang bolsa. Paano magkakaroon ng ganitong barko sa dagat na ito? Higit pa rito, umuulan ng malakas, at may mga mabagyong alon sa lahat ng dako. Sa isang maliit na alon, ang barko ay maaaring mabaligtad at tumama sa ilalim ng dagat. Nakita rin ni Kawasaki Hashiro ang sitwasyong ito, at nabigla siya. Gayunpaman, parang nawala ang balita sa buong buhay ni Hattori sa oras na ito. Napakaraming nangyari ngayong gabi na hindi maintindihan ni Kawasaki Hashiro, at hindi na siya nagulat. Ang nakakagulat pa ay may nakatayo pa sa bangka na nanginginig na ang mga paa. Ito ay medyo mahirap intindihin. Ang taong ito ay tila nakasuot ng asul na damit. Nakatayo sa likod ng kanyang mga kamay sa mabagyong dagat, ang kanyang gintong buhok ay parang apoy sa ilalim ng kalangitan sa gabi, parang Diyos na bumababa sa lupa. Nang makita niya ang sitwasyong ito, naramdaman ni Kawasaki Hashiro na malapit nang huminto ang kanyang paghinga. Pinunasan niya ang ulan sa kanyang mukha at tinitigan ang bangka at ang taong nasa unahan, hindi pa rin makapaniwala. Sa katunayan, sa puntong ito, hindi maiiwasang maramdaman ng mga tao na hindi ito multo. Talagang hindi ito ang dapat mangyari sa totoong buhay. Lumabas ka sa bangka, lumapit ka sa kanya, sigaw ni Kawasaki Hashiro sa kanyang mga nasasakupan. Hindi siya takot sa multo, walang multo dito sa mundo, may mga nagpapanggap lang na multo. Aalisin ko na sana si Tsurui, ngunit biglang may lumitaw na lalaking nakaasol. Nakatapak din ng bolsa. Naniniwala si Kawasaki Hashiro na hanggat nalampasan niya ang lalaking nakaasul at umalis, pipiliin niyang harangin siya. Ito ang kanyang intuition, sigurado. Matangkad ang lalaking nakaasol, at pinagmamasdan lang niya ang Kawasaki Bingshiro na papalapit ng tahimik, walang anumang paggalaw, parang iskultura sa ulan. Kung ganon, mas kakaiba ang mararamdaman ng mga tao, lalo na ang subordinate na namamahala sa pagmamaneho ng speedboat, halos nang hina ang mga paa at paa. Hindi siya materialista, naniniwala siyang may nakilala siyang multo. Sino ka? Bakit parang multo ka dito? Sigaw ni Kawasaki Hashiro, na ngayon ay mga 200 metro ang layo mula sa Sakamatsu, ngunit kung gagamitin ni Tsurui ang teleskopyo, hahanapin siya ni Baobaki. Sa sitwasyong ito, ang oras ay naging isang napakahalagang bagay, ngunit sa oras na ito, mayroon pa ring misteryosong lalaking nakaasul na humaharang sa daan. Ang kulay asul niyang damit ay parang kulay dagat. Magpakilala ka, John ang pangalan ko. Sa wakas ay nagsalita ang lalaking nakaasul at sinabi. Ito ay isang hindi pangkaraniwang pangalan. Sa pagbuka pa lang ng kanyang bibig ay gumaan ang pakiramdam ng nasasakupan ng mahihinang kamay at paa ni Kawasaki Hashiro. Pakikinig sa boses, at least hindi naman multo diba? Ito ay pang-aliw lamang sa sarili, dahil minsan ang mga tao ay mas nakakatakot kaysa sa mga multo. Gayunpaman.
Ang kakaibang pakiramdam ng mga tao ay na ang lalaking nakaasol ay ibinuko lamang ng bahagya ang kanyang bibig. At tila hindi siya gumagawa ng ingay. Sa tainga ng tao, ang kalidad ng tunog na ito ay hindi mababawasan ng nakapaligid na tunog ng ulan, hangin, alon, at alon. Kung may nangyaring masama, dapat may demonyo. Sino ang lalaking ito na nagngangalang John? Ano ang gusto mong gawin? Malamig na tanong ni Kawasaki Hashiro. Gustong-gusto niyang malaman kung ano ang ginawa ng lalaking nakaasol para mapatayo ang isang bangka sa hangin at alon nang hindi nahuhulog. Gusto niyang malaman kung bakit sumulpat ang lalaking naka-blusa dito. Gusto niyang malaman pa kung ano ba talaga ang pakay nitong lalaking nakablo. Kaaway ba o kaibigan? Malakas ba ito o mahina? Posible bang maglakad ngayon? Ang mga tandang pananong ay bumuo ng isang string sa puso ni Kawasaki Bingshiro, halos kasing haba ng Ecuador. Ikaw ba si Kawasaki Hashiro? Tanong ng lalaking nakablo na tinatawag na John. Ito ay isang tanong na hindi alam ng mga tao kung paano sasagutin. Alam ni Kawasaki Hashiro na pagkatapos itanong ang tanong na ito, inilantad na ng kabilang partido ang kanyang layunin. Narito siya para hanapin siya. Kung pupunta ka sa pintuan sa kalagitnaan ng gabi, hindi ito magandang bagay. Kung aamin lang ba siya, magpapakamatay ba ang lalaking ito? Sa maikling sandaling ito, maraming ideya ang sumagi sa isipan ni Kawasaki. Gayunpaman, nang siya ay tahimik na tulad nito, walang pag-aalinlangang ibinigay niya kay John ang sagot. Ipinagkatiwala sa akin na tulungan ang isang tao na makitungo sa iyo. Biglang ngumisi si John na nagpakita ng ngiti. Ang ngiti na ito ang nagparamdam sa Kawasaki Hashiro na hindi maipaliwanag na ang kabilang partido ay may malakas na pakiramdam ng higit na kahusayan. Ang ganitong uri ng paghinga ay nagmumula sa loob ng mga buto. Kahit na ito ay sadyang itago. Hindi ito maaaring itago. Isa pa, kahit ang malakas na tabing ng ulan ay hindi mapigilan ang ganitong aura. Halatang comfortable ang lalaking nakaasol sa kanyang aura, at sinasadya niyang iparamdam ito sa Kawasaki Hashiro sa mga oras na ito. Matapos pakinggan ang mga salita ni John, ang puso ni Kawasaki Hashiro ay unti-unting lumubog patungo sa ilalim ng dagat. Tulungan ang iba na makitungo sa akin. May magandang mangyari ba sa espesyal na ito? Oh, tapos ano? Papatayin mo na ba ako ngayon? Sabi ni Kawasaki Hashiro sabay lagay ng kamay sa lower back. May hawak siyang pistol sa bewang, handang bunot. Bagamat mukhang misteryoso at hindi mahuhulaan ang lalaking ito na nakaasol, hindi pa naging estilo ni Kawasaki Hashiro ang umupo at maghintay. Hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap upang patayin ka. Ngunit kung makakaisip ka ng mga kondisyon na magpapasaya sa akin, maaari rin kitang palayain. Ginawa ni John ang lahat ng ginawa niya sa Kawasaki Bingshiro sa pagbabalik tanaw, wala siyang pakialam. Gusto mong pag-usapan ang tungkol sa mga kondisyon. Ito ay walang alinlangan na magandang balita para sa Kawasaki Hashiro. Maliwanag, ang lalaking nakaasol ay gustong kunin ng ilang halaga mula sa kanya. Gayunpaman, ang Kawasaki Bingshiro ay puno pa rin ng isang malakas na pakiramdam ng pagbabantay. Hindi ka ba pinagkatiwalaang makitungo sa akin? Talagang ipinagkatiwala ito ng iba. At matagumpay kung natapos ang bagay na ito, para sa iyo ngayon, hindi ka na maglalagay ng anumang banta kay Tsurui. Bahagyang ngumiti si John, walang dapat ipag-alala. Hindi karapat-dapat na banggitin. Ito ang pinaka-nakakainsultong komento na narinig ni Kawasaki sa kanyang sarili. Siyempre hindi siya papayag na aminin ito, ngunit ito nga ang katotohanan. Sa sandaling ito, si Kawasaki Bingshiro, na malapit ng tumakas ng palihim, ay natural na hindi na makapagdulot ng anumang banta kay Tsurui. Kaya lang, Kawasaki Bingshiro, ang hindi ko masyadong maintindihan ay, alin sa matagumpay kung natapos ang bagay na ito, ni John ang tinutukoy. Hindi ko masyadong maintindihan ang ibig mong sabihin. Sinabi niya.
Paulit-ulit na sinasabi ng lalaking ito na narito siya para tulungan si Tsurui, ngunit saan niya tinulungan si Tsurui? Kung hindi mo maintindihan, sasabihin ko sa iyo. Sabi ni John Yumuko na para bang may kinuha siyang tao mula sa bangka at pagkatapos ay itinapon siya sa speedboat. Mukhang napakalakas din ng katawan nitong si John, kung hindi, imposibleng makumplito ng ganitong pagmamaliit ang aksyon na ito. Ang taong itinapon ay dinurog ang nasasakupan ng Kawasaki Hashiro sa lupa. At pagkatapos ay itinulak ito ng huli ng mahirap, tiningnan ito, at agad na pinandilatan ng laki ang aking mga mata, at ang aking katawan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Anong mali? Tanong ni Kawasaki Hashiro. You should take a look at this, mister. Kawasaki, for yourself, nauutol na sabi ng subordinate na ito, halos hindi na siya makapagsalita. Yumuko si Kawasaki Hashiro para tingnan, ngunit nakakita siya ng mukha na hindi niya napanaginipan. Isa itong lalaking nakaitim. Ang itim na tela sa kanyang mukha ay itinapon sa kung saan, at may dalawang scabbard sa likod niya, ngunit ang mahabang espada ay nawala. Ito ang Diyos ng proteksyon, ang buhay ni Hattori. Biglang naramdaman ni Kawasaki Hashiro na umiikot ang mundo. Kung hindi siya nakahawak agad sa rehas, natatakot ako na nahulog siya sa speedboat.